What is up, potatoes? What's up sa inyo mga patatas? Babalik tayo guys syempre sa ating panibagong video. So kung nakita nyo nga sa title natin, meron na tayong panibagong project car para sa taon ngayong 2024. Pero bago ko ipakita sa inyo yung ating panibagong project car, isasama ko muna kayo sa mga side quest natin ngayong araw. Kasi kung friend ko kayo sa Facebook guys, nakita nyo na nag-post ako doon na nawawala yung susi ng Mio natin. Na nakawala ako ng isang set ng mga susi. Nawawala yung susi ni Cory, nawala yung susi ng Mio. So anyway, lalabas tayo ngayon. Papakita ko sa inyo, quick snap lang muna ng ating panibagong kotse. So bakit tayo muna ng panibagong kotse guys? Mamaya i-share ko sa inyo lahat. Pero sasama ko muna kayo sa side quest natin ngayong araw. So panibagong problema na naman to guys, the unending project of Cory. So tara, samahan nyo ako sa labas. Let's go! Okay, so ito yung bago nating kotse. Pang quick snap lang muna. Ito yung ating CR-V. Pakita ko lang rin sa inyo guys ano yung sitwasyon ng CR-V. So kita nyo guys, sobrang dumi ng CR-V natin ngayon. Ito kasi talaga yung dirty car, no? Buksan natin. Ito yung Mio natin ngayon, boy. Hindi mo naman nangyari sa Mio natin, par. So ang kwento kasi nito guys, nung binili namin yung bago nating project car, yan, binili natin yan. Sobrang excited ko na nawala ko yung susi nitong dalawa. Itong Mio tsaka yung si Cory. Ngayon, ang problema dito sa Mio, naiwan ko tong Mio sa bahay ng tropa natin. Kaya siya nakasakay dito sa CR-V. Nakaya naman na makitambak doon. So, sinakay natin siya dito ngayon. Yan. Kaso ang problema, nakalock yung kanyang manibela. Kaya hindi siya matulak talaga. Kaya kinailangan pa namin alisin yung kanyang front na gulong. So para sa mga nag-wonder kung kasya ba ang motor sa CR-V, kasya naman guys. Pero ganito ang kailangan yung tanggalin. Kailangan yung tanggalin yung dalawang side mirror saka yung kanyang gulong sa harapan, no? So ang plano ko dito, bumili na ako ng panibagong keyset kasi naka anti-theft siya guys. Ayun, mapapansin nyo, iba yung susi nito, tatlo. Hindi ko alam paano gagawa ng mga lockmaster shit yan. Pero anti-theft siya, so mahirap siya gawan ng panibago, no? So bumili tayo ng panibagong keyset na to, ang Mio. Hindi na tayo papaduplicate. Kasi nung nabili ko tong Mio, isa lang na may susing kasama, nawala na rin siguro. So ayun, yung problema natin ngayon, nawala yung susi niyang Mio. Ito, dadalhin ko na lang to doon sa pagawaan. Kaso kasi bumili pa ako ng keyset, so wala pa siya ngayon. So dito muna tong CR-V na to. Tambak talaga tong CR-V, hindi na talaga to ginagamit kasi paghakot ng mga mugs, lipat ng gamit, hatid ng kapatid, yun, doon siya ginagamit. Pero sobrang useful talaga ng CR-V kasi malawag talaga siya guys. Diba? Okay, ang next dilemma natin, sara na muna natin to. Next nating dilemma is, munti ka na naman mawala ito boy, oh. Okay, pasok na tayo ngayon dito kay Cory. Tara, so andito yung revo natin, tsaka actually yung revo na to, isa pang problema to guys yung revo, na-discarga na rin to. Alam ko nung nakaraan pinapa-start pa natin to, pero tagalan na lobat na rin siya. Tapos na-flat na rin yung gulong. Diyos ko naman. Diba? Tsaka yung paint to, kawawa na talaga to. Yun ako, mahirap talaga mag-maintain ng guys. Maraming nga masasakyan, no? Lalo na kapag ganito na okay sana kung siya yung nakagarahe dito. Pero syempre, ito yung ating Corolla, no? So syempre, mas love ko to. Ito yung nakagarahe dapat. Diba? Anyway, tsura pala ni Cory ngayon, nakamag siya ng N1, Sparco N1 dito. Ayan. Tapos sa kabila, nakakal-choppy siya. Yan, kal-choppy. Pati sa harapan. Nakabukas naman ito kasi iniiwan ko naman bukas to guys. Pero, wala siyang susi. So, hindi ko rin mapastart. Nakabahan ako, baka malobat na naman. Or baka kung ano naman mayari. Kung naalala nyo guys, sobrang dumi na ito nung nakaraan. Diba? Pero nakatambak na naman to for 2 months na naman. No guys, 2 months. Half nung nakaraan, pero 2 months lang siya. Pero wala rin siyang susi ngayon. So, may mga tropa ako na pumunta na dito. And may pupunta pa mamaya si JB, yung tropa natin. Baka sakaling mapastart niya yung Corolla natin. Sobrang useful pala guys. 2 months na, hindi pa rin siya inaamag dahil dito. Ayan. Dahil nag-iwan ako ng mga uling dito sa loob guys. Pati dito sa likod. Ito pala, nakabukas. Ayan. Diba? Pati dito, wala na rin amag, no? Actually, buksan pa natin to. Kalat natin. Kalat natin dito sa yan. So hindi natin ito mapapastart. Sana mamaya pagdating ni JV mag-start to. Naka-Corolla rin siya. Para sa mga nagtatanong guys kung bakit medyo universal yung susi nito ni Cory. Kasi medyo maluwag na yung saksakan ng susian, no? So may mga times na yung mga
Corolla ng tropa natin is pasok. Minsan pasok yung susi ko sa kanila, minsan yung susi nila pasok sa kay Cory. Kumbaga tsambahan lang talaga siya guys. May mga times na rin na naiwan ko yung susi ko sa loob, pero nabubuksan nila yung pinto, pero hindi nila napapastart yung kotse ko. Tingin ko kapag luma na yung mga sasakyan na ganito, ang nangyayari is yung mga ipin dun sa loob ng pinto, lalo na sa pinto, is maluluwag na. Para sa mga nagtatanong pala kung nasan si Gary, mamaya pupunta natin si Gary kasi nandun siya sa isang parking space ng tropa natin dun sa kabilang street. No? Yun lang, abangan nyo mamaya kung ano yung mangyayari. Hintayin natin yung tropa natin si JB. Sama rin natin siya sa vlog. Papakilala ko sa kanya. Maganda yung Corolla nun guys, naka-wagon face. Abangan nyo mamaya. So tara, let's go. 5 minutes later. Okay, dito na yung saver natin. Pangalan nito, pangalan mo tol? Si JB. Oo. Ito yung Corolla niya guys. Oh, pang. Ang kintab nito boy. Naka-clear tint ka na rin. Okay, side quest natin ngayon. Susubukan natin buksan yung Corolla ko. Ito, gamit yung susi niya. Kasi yung susi mo, magical. Sana pumasok. Hindi kasi nagsistart to ngayon guys. Dahil nawawala ako na naman yung susi na to. Sana umikot. Ay, ayaw rin boy. Hindi tayo match sa atin par. Ayaw rin. Ang nabuksan mo sa akin itong pinto. Turbo yan. Tumataas. Dayong! Asan ba yung susi mo? Kasama ng Mio. Wala talaga guys, ayaw umikot eh. Dayong! Wala. Sa pinto lang pwede. Pakita lang natin kotse mo. Yan. Akala ko mabubuksan na. Okay guys, bakit ka nag-Calchapi tol? Favorite mo rin? Suka din talaga yan. Malinis suka namin. Kota na ito boy oh. Center cup. Baka may alam kayo. Oh, mahal center cup nito. 15 mil yung gold coin. Gold coin center cup. Hit me up. Malinis na ito. Tsaka naka-ano ka, air purifier. Bagong ganda na ito. Ano tawag dito, Monte Carlo na? Monte Carlo 89 yan. Fidget correct. Re-up na yan kasi may tama na yan. Re-up na to? Basta re-up na yan. Maganda yung ganitong ano, hawakan. Hindi tayo match. Sayang nga. Sayang, tol. Pero dahil dumayo ka sa bahay ko, bibigyan kita ng mahilig ka ba maglinis ng interior mo? Oo. Teka lang, tsaka lang. Yeah, ito bibigyan natin to guys. Life hack to kapag pumunta kayo ng car meet. Ito lang ilalagay nyo, makinis agad kotse nyo. Tol, alam ko mahilig ka sa car meet eh. Di ba? May tire block ka ba? Oo. Dagdag mo to sa tire block mo. Pero ito, matte finish boy. Yan. Hindi mo ang dinilaan yan ng dragon. Para sa mga magtatanong anong headlight yan. Oh. Fabricated yan. Gawa nyo to? Actually, nabibili yan online. Pero Fit. Depende sa housing. Kaya naman pumasok. maganda oh. Para sa mga nagtatanong guys, kasi kadalasan wagon lang gusto nila. Pero ito iba yung style, no? Sariling taste, kumbaga. Lakas ng ilaw eh. Tol, sino gusto mo i-shoutout? Batiin. Shoutout doon sa nakuhaan ko ng steering wheel, Andre. Saka sa COC Brothers. Ayun. Tol, salamat. Thank you din to. Tignan natin yung octopus nito kung masaya ba. Malungkot, boy. Ang labag ba sa loob mong pumunta rito, tol? Malungkot yung octopus mo. Okay, tol, pasensya na ulit sa abala. Okay lang. Ingat ka, ingat. Salamat, tol. Salamat. Ingat kayo. Ganda ng kotse na ito talaga ni JP. Tambay tayo soon, boy. Yan. 5 minutes later. Okay, guys. Dahil tapos na yung ating errands, dito tayo ngayon sa ating bagong project car. Okay. Para sa mga di po nakakaalam kung anong kotse to. Teka. Init. Hot stove. Pupunta muna tayo ngayon sa guys, sa kila Aldrin dahil doon sa isang parking lot sa bahay nila. Dahil may bibigay akong pyesa and papakita ko na rin sa inyo kung anong sitwasyon ni Gary doon. Syempre nakita nyo naman na Honda to. Pero makikita mo yung interior nito guys, di ba? Mamaya kwento ko sa inyo bakit ito yung kinuha natin, kung ano yung mga rason, ano yung mga features. Share ko na rin siguro kung magkano ko nakuha to. Actually ito si Gary binenta ko to for a while, pero kasi
nagkaroon tayo ng pera, so hindi na natin siya kinailangan ibenta. Okay, so ito ngayon si Gary. Dumi na ito, boy ah. Okay guys, dala ko muna saglit to si Gary. Dahil may nakapwesto dun sa ano no. Pinaparking, putang bigat. Hindi ko na magawa. Pero alam niyo guys, kapag hindi ko alam kung sa akin eh. Pero nararamdaman ko na ngayon yung ano, yung alam mo yung parang sarap i-drive, no? Sarap i-drive, parang ayoko na ulit mahirapan ulit. Kasi dito sa bago natin project car, nagagawa ko to. Itong bigat. Siyempre manual yun. Ito matic, matic yun. Ito manual. Pero siyempre si Gary pa rin to, diba? Pero ito si Gary guys, for a while binenta ko to. Dahil nga ayun, kinailangan natin bumili ng pang daily natin na kotse. More on that later. Pero gusto ko lang ulit i-share sa inyo guys kung ano na yung state ni Gary. Kasi wala naman na tong wala na siyang ginagawa dito. Ayos na siya, no? Lahat ayos na, wala nang problema. Malamig na yung aircon, diba? Yung ano nito guys, radio, JDM shit na rin, diba? Naka Momo Junior na steering wheel, diba? Pero kasi guys, binalik ko yung hood nito sa stock niya, no, sa body color, para ipakita na mas gusto ko kasi talaga guys body color to body color. Binenta ko to guys, 180k, 180,000 pesos. Binibenta ko siya ngayon. Hindi ko alam actually kung bibenta ko pa rin to or keeps natin to. Pero sa mga may gusto guys, PM nyo lang ako sa Facebook. Ayan, wala nang issue. Ang issue na lang ni Gary guys is paso yung rehistro niya. Pero yung dashboard din, malinis, diba? Malinis, mga naka-long pocket, diba? And papakita ko sa inyo yung nilagay nating hood sa kanya. Yan, dito naka-calchoppy din. Na goma niya, ayan, Potenza na RE003. Ayan, tapos dito sa kabilang side, naka N1. Ayan, dito naman Proxes yung goma niya. Ayan. Proxes harap likod, no? Ito medyo makapit talaga to guys, yung Proxes na to. Pero ayan, ito yung itsura niya, binalik ulit sa stock hood niya, stock color, ayan, no? Pero top mount pa rin to guys. So tinakpan lang natin for a while kasi nung car meet na yun, dinala ko si Cory tsaka si Gary. Gusto ko na body color lahat, diba? Ito yung makina nito ngayon guys. Pakita ko sa inyo pala para sa mga hindi updated. Yan, ito yung makina niya ngayon. Turbo engine 4 EFTE. Zero issues literal guys. Ito dinuwi ko to ng La Union. Balikan nun 600 kilometers, no? Pero pumapalag-palag sa long drive to si Gary. Tapos sa likod naman, ayan, naka JDM taillights pa rin. Rich potato stickers. Halatag pa rin naman to guys. So ngayon, shoot natin tong kotse to ngayon. Pupunta tayo ng UP. Share ko sa inyo bakit tayo nagkumuha ng ganitong sasakyan ngayon. Pero quick snap lang muna guys. Ayan, pang. So tara, let's go ng UP. Parada ko na muna ulit to. So, tara. Diretso na tayo ngayon ng UP. At papakilala ko na sa inyo officially ang ating panibagong project car. Tapos na yung ating business muna dito kila Altrins. Hinatid lang natin yung manibela niya, no? Kasi hindi naman natin saglit. And ngayon pupunta na tayo ng UP. So kita-kita tayo doon. Babiyahe muna tayo for a while. Let's go! 5 minutes later. Okay guys, nandito tayo ngayon sa UP. Ito yung ating panibagong project car para sa ngayong 2024. And iikot ko kayo guys and share ko sa inyo kung bakit ito yung kinuha natin bagong project ngayong taon. First of all, ang model na to is 2010 na Honda Accord, no? So makikita nyo guys, sobrang laki nito. Sobrang haba. So for comparison, ito yung Corolla dito na Euro 1, Euro 2 pa lang, ganda rin ang Euro 2 na to. Siya pasok siya hanggang dito. Pero tayo, hindi tayo umabot, di ba? Sobrang layo natin.
So para sa mga nakakaalam guys, ang Honda Accord is kumbaga ito yung executive level pagdating sa sedan ng mga Honda. Kapag gusto mo ng sedan na medyo comfort, na medyo upgraded feels, maganda yung suspension, malaking mags, malaking makina, mag-a-Accord ka. So bakit ito yung kinuha natin guys, no? So ever since kasi pag kumuha tayo ng kotse, gusto ko yung kakaibang feeling na ayoko na nung parang same lang, ayoko na ng same na sedan, ayoko ng meron na tayong Corolla which is si Cory, yun yung 4AF natin. So yun, normal car yun, 90s car, 90s na luma. Kumuha tayo ng panibago nating coach which is yung CR-V, which is yun naman is medyo EFI na 2.0 na malakas yung makina na nakakapagkarga tayo. Pero halos same lang rin naman sila. Syempre mas malakas lang si Harvey, which is CR-V natin na Gen 1 dating sa bilis, no? Kasi si Cory 90s car nga na Corolla na 1.6 lang naman. Tapos kumuha tayo ng turbo which is si Gary. Yun, iba rin yung feeling nun kasi may wapish siya, no? Dahil nga siya isang turbo. And for ngayong taon, ito yung kinuha natin which is itong Land Yacht, no? Na Honda Accord. Para sa akin, ito yung best face ng Accord para sa akin, diba? Bang! Pero syempre pagdating sa feature, syempre mas elevated yung mga yun. So ang pagkakalam ko guys, merong dalawang variant nito which is yung 2.4 na makina which is yung K24. Pero ito naman, yung kinuha natin is itong V6 na 3.5. So pagdating sa gas, alam nyo na guys na malakas to, no? So kaya ako kinuha tong Accord na to guys is, syempre alam nyo naman sa akin pagdating sa interior, gusto ko talaga ng brown, di ba? So pasok tayo sa loob, ayan, makikita nyo yung full brown interior nito hanggang sa likod. Ayan. So meron din namang sa brown sa Camry, pero ang wala kasi sa Camry guys is itong sunroof na to. So yung mga ka-level nitong Camry is wala siyang sunroof na ganito, no? So ako kaya ko rin kinuha si Gary is dahil may sunroof siya. Pero yung mga Camry is wala. So gusto ko man ng Camry dahil syempre mas Toyota, mas medyo kabisado ko yung mga pyesa kung saan nakakabili. Walang sunroof. Naisip ko nagagastos na lang ako ng malaking pera para sa panibagong project dito na sa may sunroof na naka-interior ng brown. So supposedly dapat kukunin ko is yung Legacy na maglalagay ako ng itsura dito. Medyo nagkaroon ng problem sa transmission and nagli-leak yung power steering nun, so hindi ko kinuha kasi syempre Subaru yun. So medyo ligaw ako pagdating sa Subaru pyesa, no? So hindi ko alam saan magkano ba yung mga presyo nila. So okay, so simulan natin sa harapan. Dito sa harap meron siyang napakalaking grill guys. Tignan nyo yung grill nito. Sobrang laki ng grill. So, yung paint niya pagdating sa paint, may mga few touches tulad nito. Hindi ko lang kung mapapansin nyo. Pero hindi siya, sobrang subtle lang, hindi halata. As may chrome din dito. Ayan, yung mga weather strips niya, chrome din. Ayan, chrome to lahat. Hanggang dito, lahat ng door handles chrome. Gusto ko rin pakikita sa inyo guys, yung makina nito. So, sabi nga, isa siyang V6. Meron siyang 3.5 liter engine. Pakita natin sa inyo. And sobrang saya ko lang kasi guys na gusto ko i-share sa inyo to. Kasi never ko inaisip na magkakaroon ako ng ganitong sasakyan. Kasi for sure, nung brand new to is for sure lagpas to ng 1 million. Pero nabili natin ng way less pa sa kanya, no? So para sa akin, syempre yung mga ganitong Accord nung bata ako, nakikita ko yung Accord na pag sinusundo ng mga anak nila, ganon. Tapos ngayon, nagkaroon na tayo ng extra budget para ma-experience ang ganito. And syempre gusto ko rin matry kasi nung bata nga ako, hindi naman ako nakakasakay sa mga ganitong mga sasakyan. Yung mga kotse namin nun is pang family talaga. So, ayun, anyway, yung kanyang makina is 3.5 liter, ayan, iVTEC. So meron itong VCM, lalagay ko lang dito ano yung meaning ng VCM. So supposedly, yung VCM is papatayin daw niya yung 1/4 ba o 1/2 cylinder mo para maging mas matipid siya sa highway. Ito dahil nga ang purpose ko talaga dito is pag mag-shoot tayo sa Pampanga, sa Batangas, sa La Union, sa Baguio, ito yung dadalhin natin kasi supposedly matipid siya. Pero sa mga susunod na vlogs, testingin natin kung matipid ba talaga yung ganitong makina. Kasi para sa akin, ang pagkakaintindi ko kapag Accord, malakas talaga. Pero ayan, makinis pa naman yung engine bay niya. Siguro ito papapinturahan ko lang tong head para medyo flush tignan. Tapos malinis din yung air stock filter. Ayan. So far wala naman tong mga ano guys. Ito yung totoong no issue talaga. Kasi nung last time na ginamit ko si Gary nung binili natin, no issue daw si Gary pero pauwi pa lang, tinirik na tayo. Pero ito so far wala pa naman ako nakikitang naging problema sa V6 natin na to.
Bago natin ituloy ating video, gusto ko muna i-share sa inyo na favorite ating betting site which is ang 1xBet is to improve na ngayon 2024. So everyday ang 1xBet is pinapaganda nila yung ating user interface pagdating sa ating cellphone. So ngayon 2024 dahil nga meron na silang sariling application sa phone, syempre mas madali na mag-cash in and mag-cash out at syempre mag-deposit para makapag-bet tayo. So paano nga ba i-download yung 1xBet? Napakadali lang nito guys. Search nyo lang sa Play Store or sa App Store. Android or iPhone meron niyang application sa phone. So punta lang kayo sa App Store or sa Play Store nyo, search nyo lang dyan 1xBet, tapos lalabas yung window na yan. Share ko lang sa inyo guys, dati kasi wala silang application sa phone. So nag-operate sila via links lang. So ngayon, syempre mas madali na. And syempre, mas reliable to kasi hindi na kayo mag-click ng kung ano pang link. Anyway, meron tayong voucher para makatanggap kayo ng $100 from 1xBet. And from me, no? So papakita ko mamaya kung paano nyo malalagay yung voucher natin. Lalagay nyo lang rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na voucher na parang panimula kung tawagin. So first deposit nyo, lagay nyo yung voucher na rich potato, tapos makukuha nyo yung $100 na yun. Anyway, kapag na-download nyo yung application na 1xBet, mapupunta kayo sa page na to. So tara! So napakadali lang mag-register dito guys. Siyempre click nyo lang yung green sa taas, register. Tapos sa code dito may lalagay yung phone number mo. Ito rin yung gagamitin mo pang login mo. Tapos dito nyo magagamit yung rich potato na code. Siyempre $100 yan guys na bonus, di yan pesos, dollars yan. So napakadali lang mag-register, makakapag-bet ka na agad. So siyempre kailangan mo maglagay muna ng pera para makapag-bet ka dito sa betting site. Kaya siya betting site, diba? So maganda sa betting site na to, sobrang daming laro. Siyempre meron ditong football kung fan ka ni Messi o ni Ronaldo. Tennis, meron din. At siyempre yung paborito ng Pinoy, hindi mawawala talaga dyan yung basketball. Pwede ka tumaya dito, NBA, PBA, at kung ano-anong liga pa. Yun ang maganda dito sa 1xBet, sobrang daming varieties ng mga laro. Sobrang user-friendly ng app na to, so hindi ka talaga malilito, hindi ka maliligaw. Subukan nyo na tong 1xBet, wala namang masama sa pag nagtatry. Alay mo, kayo na yung susunod na swerte. Pangalan pala na to guys is si Casper. So bakit si Casper? Kasi si Casper isang ghost, and si Casper is isang color white na lumulutang, no? So pagdala ko kasi to guys, sobrang alam mo yung parang nakaupo ako sa cloud. Premium nung pakiramdam kapag dinadala ko tong kotse na to. So Casper yung pangalan natin. Tsaka sobrang dami ng Y sa mga pangalan ng kotse natin. Cory, Gary, Harvey. So ayoko na mag YT. So Casper naman yung pangalan niya. So syempre kapag Honda Accord, matic yan, naka disc brake na yung likod. Ayan. Gusto ko lang pala magpatulong sa inyo guys kasi wala akong alam sa, pakita ko yung side profile nito. Pagdating sa pagporma ng ganitong sasakyan, actually wala akong alam. Nagsesearch ako online kung anong mags ang babagay dito. So nakikita ko sa kanya mostly talaga 19s or 20s yung nilalagay. Pero kasi para sa akin parang okay na ganito lang yung setup niya. Siguro ilo-lowered ko lang to ng onte. Pero ayoko kasi mabawasan yung feeling niya na pagiging Casper, no? Yung lumalakad ako sa ulap, gano'n. Taillight naman niya dito sa likod. Ayan, merong 4 dito na parking sensors. Ayan, ito yung mga tuldok na yan. Tapos twin tip siya guys. Pero yung muffler nito stock pa lang naman. And ayun, no? Pasok tayo sa interior nito guys. Kasi dito yung best part para sa akin. Okay, dito sa interior, half brown interior. Tapos dito guys, syempre coming from a 90s car talaga. So para sa akin, dito sa interior na to guys, ito yung best feature niya. Pagdating sa reason kung bakit ito yung kinuha nating kotse. So makikita nyo dito, ayan, meron tayong sunroof na malaki rin naman, decent size, no? And ang gusto ko dito guys is mabilis siyang gumagana. Yung kay Gary kasi sobrang bagal. Ito mabilis. Ayan. Yung kay Gary kasi guys, medyo alam mo yun, ang bagal niya, tas minsan hindi siya gagana, hindi siya gumagana, minsan biglang uulan, tas nakabukas yung sunroof, ayaw magsara, di ba? Ganon. And pagdating dito sa interior guys, alam nyo naman na gusto ko talaga yung ganitong style na parang nakadikit yung dashboard dun sa sa sidings, di ba? Tapos dito meron kang mga wooden finishes, ayan. Meron dito sa steering wheel, meron din dito sa ilalim, tapos meron dito, ayan. Sarado natin, ayan. Meron mga wooden finishes dito. So yung pakiramdam nito guys, alam mo yung naka-ano kasi siya, naka-top coat siya. So yung feeling nito is sobrang premium talaga. And ako personally never ko in-expect na aabot ako sa ganitong sasakyan kasi masaya naman ako sa Corolla ko. Pero kapag tumatanda talaga guys, mas gugustuhin mo na ma-experience ang mga ganitong sasakyan. Dati hindi ako naniniwala na gano'n kasi syempre gusto ko talaga 90s car. 90s car, very hard fan ako ng 90s car. Pero nung nakasakay ako sa ganito, sa Fortuner namin, sabi ko gusto ko rin mag-ipon para makapagbili ng sariling modelong kotse. Tsaka maganda dito guys, and 85k pala yung tinakbo niya. Tapos ito, yung gas gauge nito,
Ayan, issue yan kasi palagi nakababa. Hindi ko alam ba hindi na makangat yan. Tapos ito yung mga features na gusto ko dito guys eh. Number 1, syempre, sa Corolla ko, hindi na gumagana yung aircon sa paa. Mapupunta lang sa mukha. Ayan. Sa Corolla ko kasi guys, wala na. Patay na yan, sa mukha lang siya. Tapos yung blower nun, hindi ganun kalamig. Ito, kahit, alam mo yung kahit 1 lang or 2 lang, sobrang lamig niya na agad. Hindi ko alam bakit ganun. Tapos syempre, automatic transmission siya. Tapos, sobrang dami niyang ano guys, ang laki ng armrest. Ito, ang laki ng armrest ko. Tapos, automatic yung mga ano, yung mga, ayun oh, yung mga adjustments, automatic. Ang lalaki ng ano, ang laki ng legroom. Merong ano, virtual steering assistant ata ang tawag sa VSA eh. Tapos, nalilipat ko yung mga kanta rito, yung mga radio. I mean, ito naman yung mga normal na mga stuff pagdating sa modern car guys. Pero kasi coming from me sa 90s car, syempre, sobrang whole new world ng ganitong level pagdating sa ganito. Syempre, gusto ko lang rin i-share sa inyo ano yung thoughts ko about sa tumalon ako from 1989 to 2010 na kotse. Gusto ko rin ma-share sa inyo kung ano yung experience kasi part kayo ng reason kung bakit tayo nakaka-acquire ng ganito. Syempre, sa pag-supportan nyo rin, diba? So, ayan, meron siya mga leather seats. Ayan, tulad nito. Leather seats. Tapos yung upuan nito, guys, nakayakap na agad sa'yo. Tapos dito, maganda rito, guys, isang feature na gustuhan ko rito pag binuksan mo yung door. Ayan, pag nilagay mo sa door, yung harap niya tsaka likod na ilaw is sabay siya gumagana. Ayan, di ba? Tapos pag sinara mo, hindi siya yung click. Ayan, nagfe-fade siya guys. So para sa akin, premium feel yung kasi iba kapag click agad eh, di ba? Medyo patay eh, di ba? Tapos dito, ayan, may ilaw rin. Di ba? Automatic na may ilaw. Sa Corolla ko walang ganun. Wala nga visor yung driver side eh. Pero dito syempre meron. Ang ayoko rin dito guys, hindi pa siya equipped ng mga modern technology, yung mga tablet gano'n. Kasi ano pa siya guys, so outdated yung music system niya, yung audio system. So baka palagyan natin to, hindi ko rin sure. Tapos ito medyo faded na rin. So bibili tayo ng panibagong kulay ng ganito. Ayan, tapos automatic yung mga yung mga ito. Pag nakikipag-away ako or may babatiin tayo sa kabilang side, hindi ko na kailangan abutin, tapos ikot kong ganun. Nabababa na rin siya dito. Tapos dito rin sa likod, ayan, nabababa din. Diba? I mean, normal stuff naman. Pero pagdating kasi para sa akin guys, sobrang saya ko na experience natin, na-acquire tayo ng ganitong coaching sasakyan. Na syempre, galing nga tayo sa 90s car, diba? Tapos syempre yung mga sound system niya, sobrang ganda na rin. Yan, dito naman meron din siyang aircon. Ayan. So may aircon siya dito para sa mga yagbadudol ng mga pasahero natin. Tapos dito may armrest din. Ayan, may armrest dito. May cup holders kayo dyan. Tapos pwede mo mabuksan yung umuulan sa labas. Pwede mo kunin dyan yung payong nyo, ganun. Diba? Which is never ko naisip na kailangan ko niyan kasi nga naka 90s car tayo. Para sa akin okay lang naman yung ganun. Or halimbawa magde-date yung parents natin, gusto nila na kanila lang yung yung medyo premium feels, di ba? Kasi Fortuner hindi naman luxury car yon, parang family car siya na SUV. So itong Accord, pag magde-date yung parents ko, di ba? Ito yung pwede nila gamitin na silang dalawa lang, ganun, hindi kasama yung mga anak nila. Gusto ko ma-experience din nila yung luxurious feels. Kasi syempre rewarding as a son sa kanila. The whole time, iniisip nila kami, no? So the whole process, kasama lahat ng anak. Lahat ng pagpili ng gamit sa bahay, lahat ng pagpili ng kotse, kasama kami. Binili ko to para if ever man na yun nga, gusto nila mag-date silang dalawa lang, di ba? At nanay ko, tatay ko nagda-drive, di ba? Pwede sila mag-date, di ba? Nang may mga wooden panels na ganito, di ba? So syempre as a son, gusto ko ma-experience yun ng parents ko. Gusto ko rin ma-feel nila. Again guys, gusto ko magpasalamat sa inyo kasi sinusuportahan niyo yung channel natin. And malayo yung mararating nitong kotse natin na to kasi gagamitin natin to ng matagal. At syempre alagaan natin. Tatry natin pormahan, lalagyan ko kailangan ko ng tulong nyo guys kasi hindi ko alam anong size ang ilalagay dito. And gusto ko siya gawing Euro concept kasi puro na tayo JDM, di ba? Parang clean look, big mugs, no tint, blue tint, blue shade pa lang ganon. Next time, dadali natin to sa La Union. Test drive natin kung tipid ba talagang ganitong sasakyan. 3.5 liter na V6 Honda Accord 8th generation. Tignan natin kung tipid ba talaga. Full tank method di gagawin natin para sure na sure. Gusto ko lang rin i-share sa inyo na nakabili tayo ng ganitong kotse at 2024.
Kasi syempre kapag nagkaanak ako or tumanda tayo, babalikan natin yung mga vlogs natin na ganito. Kasi ito yung, para sa akin, ito yung core memories eh. So ayun lang guys, sana na-enjoy yung video natin ito. Kita-kita tayo sa mga susunod na video. Kita-kita tayo sa mga car meet. And yun lang, peace out.